Hindi tulad nyo. Hindi ka pwede mag-monk. Bakit daw? Siguro yung mahilig tayo sa tulad nyo. Ang una ko natatandaan, hindi ko alam ko bakit yung kay Hayden ko. Mr. Chair, point of clarification, please. Hi, I'm Attorney Noel. Hello, I am Attorney JP. Hello, I'm Marquita Beshi Lay, and welcome to another season of Welcome sa isa namang pagbabalitaktakan kasama ang Bar Beshies. This is Lay. Ako si JP. At balik-taktakan niya tayo. Ako si Noel. Hello. Nahihirapan ako sa balitaktakan, guys. Choice mo yan, choice mo yan. Para kang Choice mo weather yan. reporter. Hindi kasi yung pangarap ko talaga ito nung bata ako. Yung sa table, tapos may hawak na ganito at magsalita ng ganito. Dapat ka na rin. Ako si Rene. Ako naman si Attorney Joey. So nakikita nyo sa Ayun. episode na ito, may mga bago na naman tayo mga guests. Mga bagong beshies natin. Mga Bagong besties na never namin inakalang matatawag namin besties. May konting kilabot. Pero bago tayo magpunta sa ating guests today, pag-usapan muna natin ang socials ng Bar Beshies. JP? Vicky. Vicky naging Vicky. Hindi, syempre you follow us on our socials. Instagram, Barbeshies. Facebook, Barbeshies. Meron kaming TikTok, bar.beshies. Please follow, like, and share our Spotify. Rate nyo kami ng 5 stars. Hanapin nyo lang ang Barbeshies. At pwede nyo kaming i-email sa barbeshies@gmail.com. Yes, syempre, kung tapos na yung Bar Beshies, dito tayo sa ating lifelong learning partner, Rex Education. Pwede natin silang puntahan sa kanilang mga social media pages, katulad ng FB, Rex Education, IG, Official Rex Education. Meron din silang YouTube, Rex Education. Gusto nyo bumili ng kanilang mga books and whatever, rex.com.ph, Shopee, Rex Education, Lazada, Rex Bookstore, and the Rex eStore, Para kang AI sa TikTok. Oo nga. Pare, bala ko talaga maging voice actor ba? Guys, Voice over. balik na tayo sa normal, nakakapagod pala yun. Oh, yeah. Ginawa ko. High energy ka agad, di ba? High energy ko na ubus ako First 2 kagad. minutes eh. No, but anyway, I realized then, very timely, na ganito ang tema ng news today. Yes. Because very timely din ang magiging topic natin today, right, Beshies? Yes. Kung napapansin nyo, meron tayong mga Toblerone dito na may mga pangalan natin. As if di nila tayo kilala. Bakit nga ba? Kasi itong episode na to ay parang magiging isang Senate inquiry. Ay, ganun. Kaya Yes pala. po, yes po, Mr. Chair. Kaya pala kinakabahan kami. Investigation pa ito. Oo, kasi unless you're living under a rock, ang nangyayari ngayon ay mainit ang Senate investigations tungkol sa mga katiwalian natin sa gobyerno. Parang talaga nag-report ka, no? Alam mo, mukha kaming nasa hot seat nito. Mga RP ba kayo or witnesses? Si Joey lang. And we are in the presence of legal luminaries na Yeah. tamang-tamang mag-explain sa atin kung ano ba talaga ang nangyayari sa napapanood natin sa TV. Diba, Beshies? Totoo. So now, nakikita naman natin sila. So introduce na natin. So we have with us retired Commissioner Rene V. Sarmiento, a constitutional law expert, former COMELEC Commissioner, professor, and author of Human Rights Law, Human Rights Culture, among others. So marami pa yan. And we also have Attorney Himerio Jose D. Garcia IV, a law practitioner and author of Navigating the Senate Investigation, Senate Resolution Number 5 as amended by Resolution Numbers 145 and 9, Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. And with that, Beshies, let's welcome Commissioner Rene and Attorney Joey. Ang bigat. Sobrang for a young talaga. Young lawyer like Pareho lang tayo yan. Tapos ang dami mo uban pa. Tapos puti yung buhok niya. sobrang nakakakilig to be in the presence of legal luminaries. Yes. Lalo na someone who was part of the framers of the Constitution. No, si Commissioner Rene. So maraming salamat po. Yes, sir. And of course, Maraming salamat din po to be part of this program. Kinabahan ako doon. Akala ko, ako ang tinutukoy mo.
Syempre kayo rin po. Yes, Sir Joey. Okay. Dahil sobrang relevant din. Isa nga kayo sa mga pinaka-importanting resource speaker ngayon kasi kayo ang mag-i-explain sa amin ano ba itong pinagkakaguluhan ng sambayanan na mga ginawang primetime telenovela during lunch ng mga tao. Buong araw na ang prime time. Oo, ay. Pero bago tayo doon, no, can you tell us more about paano kayo as a law student? Yeah. As an introduction lang, Commissioner. As a law student ay medyo seryoso tayo. May ganong mga pakulo din naman para masaya din. Madami kayong chicks nun. Hindi tulad nyo. Galing na back to you yun. Magaling, ang bilis nun, sir. Bilis. Good job done. So, ayun, of course, as a law student, struggling tayo, wanting to become a lawyer. We have dreams and thank God, ito naman ay nagkatotoo. So, nandito na po ako. And of course, when I was a lawyer, ako po ay nag-work for 9 years sa office ni dating Senador Diokno in his law firm. So, yan po naging karanasan ko as a law student and as a young lawyer. So working student Hindi din kayo naman nun? po. Ako po ay full-time. Mabuti naman ito ay hanap buhay ang mga magulang ko. No? Kami natustusan sa pag-aaral. No? So, full-time and then after that, nagtrabaho na po. Kayo po, Attorney Joey. Well, parang ordinary student lang ako. Yes po. Ayan, alam mo na. You know, Parang pare-pareho po tayo. Parehas doon, na tayo oo. dito. Yeah, saks Nag-aaral, lang. pagtapos medyo lumalabas-labas din. Saan po kayo pumupunta? Hindi, after school, di ba? Yeah. Parang ganun. Pero paminsan-minsan lang yun. Hindi naman lagi. Para tayo nagkaintindihan lahat nga po doon. eh. Oo. Kasi Ordinary kami yung student paminsan-minsan lang. namin weekly eh. Ano ba? At saka after third year na ako, nag-working student na ako. So, Ano pong work nyo nun? Nasa probation office ako noon. As probation officer. Oh, okay. Oo. So, yun yung first book ko, actually. Probation. Practitioner's Guide on Probation Law. Oo, kayo po yung nagre-recommend kung ano yun, i-approve yung Probate. probation. Yes. Kami nag-investigate Yes. kung pwede siyang bigyan ng probation. Alvin, yun. Baka pwedeng bigyan Tapos ka. i-recommend sa court. Antemortem probate pala ako. Pero nung nagsimula po kayo sa law school, talagang ginusto yung maging lawyer nun? Napilitan lang ako. Talaga po? Ng parents? No, kasi parang pressure sa father ko judge. Eh. Oh. So parang I want to be like my father. Napilitan ako sa sarili ko. Pero gusto ko rin naman, actually. Kayo po, sir? Ako po ay, well, my father was also a municipal judge and fiscal dito po sa Maynila. So ako po ay nainganyo nila. But originally, sa tingin kong hindi ako nag-abogado, ako po ay pare. Ako po ay abogado na pumupunta ko sa isang monasteryo to observe the lifestyle of monks. Sabi ng mga monks, hindi ka pwede mag-monk. Sabi niya. Bakit daw? Siguro yung mahilig tayo sa tulad nyo. Tulad nyo. Ayan, hindi na tuloy. Maraming tukso. Grabe po, sir. Di pa kayo nagsisimula. Ano na kayo? Dinecline na kayo. Ano kayo nakita nila sa inyo? At No? si Mrs. nun umiyak. Girlfriend ko siya eh. Sabi ko parang umiyak eh. Na siyempre, na maging abogado ako at nag-decide na ako after a retreat. Masaya na siya. Hanggang ngayon. Ayan. So na-amaze kasi ako. Na parang natutuwa ako na parang pareho silang influenced by their parents. Pero hindi naman po kayo na-pressure. Parang ano talaga, it was a Hindi good naman. example that you wanted to abide with. Sir, nung nung bata kayo abogado, na-realize nyo bang mararating nyo to? Oh, nasa taas nyo ba siya? Ganyan. Actually, hindi. Hindi. Totoo, sir. Ano akala nyo magiging future Yes, nyo as yes, a opo. lawyer? Well, parang, ordinary practitioner lang. So, you just go on your day. May cases. Ganun lang. Pero I never thought na I will go. So, paano po kayo napunta dito sa Senate? Kasi yun yung parang, you never saw it in your plans. But, Well, Gano'ng katagal na po ba kayo sa Senate? mga 2011 ako nag-start. So, right now, mga 15 years 15 na. years. 15 years. So, paano po kayo napunta sa Senate, sir? Was it, did you really want to go to the Senate to No, work? I was asked to join sa Senate
one of my relatives para maging committee secretary. So, ayun, nag-apply ako, then I was taken in. So, yun ang aking first job as a committee secretary on electoral reforms during that time. So, ang chair ko doon si Senator Coco. Oh, Pimentel. yes. Coco Pimentel. Kayo po, Com. Ako naman Naisip po niyo ba yan na maggagawa kayo ng constitution? Well, may mga pangarap po tayo because Jokno was inspirational as a boss. Opo. Alam ko na siya ay naging Secretary of Justice, siya ay naging senador, yung kanyang father ay naging Supreme Court Justice. So he, kumbaga, draws that inspiration from you. Opo. So, nag-iisip, nagdadasal. So, it happened. So, pasalamat po ako. That's nice. Alam mo, nakakatuwa kasi it's really fulfilling to be in the presence of our guests today. And also, I guess today is also one of those episodes na talagang magiging educational para sa mga beshies natin na kahit wala pa kayo sa law school, kahit senior high pa lang kayo, nasa college kayo, it would be worthy to listen to this episode to understand ano bang pinagdadaanan ng bansa natin ngayon. 'Di ba? Kasi hindi ko alam, nag-check ba kayo ng mga comments sa Facebook, sir? Nakikita ba natin yung mga sinasabi ng mga kababayan natin sa mga Actually, nangyayari? no. Hindi Oh, po. really? Buti po kayo. Ako Kasi po ay toxic na titingin-tingin. Tumitingin po si Kum. Ano pong nakikita niyo, sir? Ay, maraming comments po. Ba't ang tagal-tagal ng investigasyon? Wala pang na dibistahan, Parang etc. wala pa pong nakukulong, mga But ganyan. si Attorney Joe will explain kung bakit ganon. So, yun po ang mga questions nila. So yan. So, Ito, sige, Ben, go. kayo ba, kasi we'll be talking about Senate investigations in a while. Procedure, yeah. Ano ang unang Senate investigation na naalala mo, Noel? Oh, parang NBNZTE. Ako rin, Oh, NBNZT. O, tanongin mo ako. Ano sa'yo? Ang una ko natatandaan, hindi ko alam ko bakit yung kay Hayden ko. Hindi ko natatandaan ko bakit. As in. Para napaka-wholesome nung sa akin ni Noel. Tapos yung sa'yo kay Hayden Pero grabe ko. no, may Senate investigation na Oo, kasi di ba umabot siya sa point, I think, the thought process was, grabe umabot to sa Senate. And that problem, Itong issue to umabot sa Senate, I think that was why tumatak siya sa akin na parang, sa showbiz lang siya. Hindi kasi nasa biglang showbiz ka na-pick up dati. ng... Oh. biglang na-pick up ng Oo nga Senate pala, ikaw nga pala investigation. ang showbiz beshi Okay natin. now, moving on. Proceeding now to our next. Yeah, pero sir, ganito, siguro lang para ma-enlighten yung mga beshies, ano po ba ang Senate investigation at para saan po ba ito? Kahit sino po sa inyo. Okay. Kasi after me si Joey na. Opo. Ito po ay nasa saligang batas natin. No? Although the word is to conduct inquiries. Yes po. The Senate and the House shall have the power to conduct inquiries in aid of legislation, etc., etc. Ito po ang pinagmulan ng power ng Senate to conduct investigation. Ito yung gawain ni na Joey. I traced back yung history ng Senate investigation sa US. Okay. Sa Constitution natin nakalagay po yan, 1973. Pero sa Constitution na wala. At walang blue ribbon sila. What they have are standing committees to conduct investigations. In other countries, walang blue ribbon committees, no? Only in the Philippines. And this is being done by the Senate or the House of Representatives. Yan po ang pinagmulan. Saan po nanggaling ang Blue Blue Ribbon? Ribbon. Opo. Okay, magandang tanong po yan. 1800s po. May isang exposition sa Chicago, no? Exposition sa Chicago. Yung number 1 na nanalo, Blue Ribbon ang binibigay. That's why Blue Ribbon Committee means a high-class investigation Okay. by involving high-profile cases, misconduct, etc. Doon nag-umpisa, sometime in the 1800s sa Chicago. It's an exposition fair and all winners were given blue ribbons. So, Attorney Joey, sabi nga ni Comrene na parang, okay, the goal really, it's very colloquial to call it Senate investigation. But the goal really is that it should be in aid of legislation. Yes. So, ibig sabihin po ba, sir, dapat at the end of each investigation, may nailalabas tayong batas? Hindi naman. Kasi ang ano dyan is,
ang ilagay natin sa ating pag-iisip is that itong investigation is in aid of legislation. So hindi ito katulad ng ibang investigation ng ombudsman or ng So, di siya judicial proceeding. no. So Hindi siya it's prosecutorial. more of Investigation. legislative function ito. Ngayon, syempre pag nagkakaroon tayo ng investigation, limited siya in aid of legislation. Okay. So yung tanong mo kanina, kailangan ba magkaroon ng batas? Not necessarily. Kasi ang ano dito is sometimes pinapag-aralan dito kung meron bang kailangan na example na resolution. Kasi oversight function ito eh. Parang after post-enactment measure itong investigation na to. Anong ibig sabihin nun? Na meron ng batas. Yes. So pag-aaralan na lang kung ito bang batas na to ay napapatupad ng mabuti or okay. kailangan ba itong baguhin or kailangan ba itong i-repeal or kailangan ba magkaroon ng panibagong batas. Sometimes, hindi naman nagkakaroon ng batas kasi meron tayong resolution na sasabihin during the investigation na ididirect ang isang agency ng government na ipatupad lang dapat. Ganon. Okay. Para siyang at some point, nudge siya para sa executive. Yes. Para Oo. sabihin na sapat naman yung batas, Oo. kailangan nyo Sapat, lang ipatupad. Ipatupad din yun. Ganito. So, more of checks and balances. Checks and balances nga talaga siya. Sir, ano sa tingin niyo parang pinaka nagiging misconception ng public tungkol sa mga Senate hearings? Well, ang misconception nila dyan is usually is gusto nila magkaroon na agad ng Kulong. prosecution, di ba? Opo. Pero let us be reminded na ito is more on the legislative function lang ito na parang in aid of legislation nga ito na para sa batas. Ngayon, ang nangyayari dito sa ating investigation, nagkakandak tayo ng hearing, di ba? Yes po. So after that, ang resolution yan is maggagawa ng committee report, yung committee. Okay. Opo. So doon sasabihin ng committee kung ano bang findings nila. Kung kailangan ba natin baguhin ng batas, yung ganun na, to alter, repeal. Okay. And or magkaroon ng recommendation kung magkaroon ng yung mga liability, kung sino yung dapat magkaroon ng culpability. So i-recommend yan sa mga agency na ito ang dapat ninyong gawin. Mr. Chair, point of clarification please. Dapat may ganun. Hindi, dapat yun ang gave it. Wala kayo, kulang kayo ng ano eh. Libro na lang. Ayun, nandun, no? Gusto niyo po bang gamitin? Hindi, ang tanong ko is, sino po ba ang nagde-decide kung ano Oo nga. ang iimbestigahan at Yes, paano opo. nagsisimula ang So, investigasyon? paano po umabot sa Senate si Hayden ko? Ang ano talaga niyan is may proseso yan, di ba? Kaya Opo. tawag natin na yung mga senador nagsasubmit sila ng bills or resolution. So yan, nire-refer yan sa mga committee. Opo. So doon sa mga resolution na yan, kunwari merong kailangan imbisigahan, kailangan merong mga questions na dapat ayusin sa batas, doon yan nag-start. Or kung napapanood niyo yung tinatawag nating yung privilege speeches ng mga Opo, senador. opo. Yes po. So magkakaroon ng tawag dito parang meron silang may issue na lumabas, public interest. So magkakaroon ng privilege speech. I-refer ngayon yan sa proper committee. So yung Okay. proper committee na yon will conduct itong investigation. Pero in aid of legislation, Okay. hindi yan na for purposes of magkaroon ng case. Prosecution. Prosecution. Ganun. Hindi. So, sir, technically, anything that is of public interest, Pwede nilang... once it's become subject of a privileged speech, it will be referred to a committee. Yes. Basta merong privilege speech yan, diretso na yan sa referral sa committee. And it's not necessarily the Blue Ribbon Committee, not, right? not. Ang Blue Ribbon, ano siya, parang all-encompassing siya eh. So ito yung mga tinatawag nating malfeasance, misfeasance sa office, yung hindi pagpapatupad ng batas or maling pagpapatupad Opo. o talagang nagkaroon ng violation. At saka yung mga public interest na mga... That's why the very nature of the word blue ribbon. Blue ribbon. These high-profile cases involving misconduct on the part of government officials. Commissioner. Yung komish eh. Retired Komish. Parang bisis. Bakit sa tingin nyo, paano ko ba sasabihin, why do you think the public
is para gravitates towards these hearings? Ito lalo na itong sa mga Blue Ribbon Committee hearing. Because of the nature of the investigation being conducted, especially if it is anomalies And or it's very, corruption and affects the lives of ordinary people. Kaya interesado po tayo Lahat apektado po It's very public, di ba po? Na hindi katulad ng regular court hearings na ito closed public door. ito. It's very That's public. correct. That's correct. Very public ito. At yung mga kilala natin na ay naiimbestigahan sa Blue Ribbon Committee investigation. So, ang tanong ko po dyan sa part na yan, since public na siya, sabi ko na rin po yung korte kanina, gaano siya kaiba sa court proceedings and sa yung investigation na ginagawa sa I think Senado? nabanggit ni Joey kanina, ang purpose ng investigation, Blue Ribbon, Yes. is to gather more information and then to find out kung may laws na sinusunod or the possible passing of laws or legislation. Yan po ang investigation po And then sabi ni Joey, it will recommend, at the end of the day, it will recommend because its principal role is investigation. Now yung prosecution and then yung court proceeding, ombudsman or DOJ and filed with the appropriate courts. Yes. Yun po. Attorney Joe, paano to? I mean, ako, since wala kaming background sa Senate talaga ha. So pag nagkakaroon nako-constitute yung Blue Ribbon Committee, paano po siya nagsa-start talaga? Nag-issue po ng Sabina kagad? Hindi. Ang ano dyan is, hindi lang yung Blue Ribbon kasi lahat ng committees. standing committees, meron talagang Yes, power to conduct investigation in aid of legislation. So, nag-start yan. Pag na-refer niyan, let's say nagkaroon ng referral niyan sa committee, itong bawat respective committees na to, magkakandak na sila magpe-prepare na sila na yung mga invitation ng so mga resource person. Okay, so resource may person agenda pala. kasi yan Okay. May agenda yan. May notice of hearing yan para sa mga senador na for this particular day, meron tayong hearing. Then, mag-invite yan ng mga resource persons. Okay. At saka mga witnesses kung sino yon. So, pag na-submit, nabigay na yung mga invitations na to, okay, so, magpiprepare na ngayon yung committee, yung hearing, katulad to, mga nameplates na to. Katulad dito, so lalagay na. So ngayon, na-invite na ako. So ito, meron ako sariling ganyan. So resource person ako ngayon. So initially, sir, resource persons muna. Yes. So because it's just an invitation, the resource persons may or may not attend? No, they should They attend. should. They should attend. And parang in the course of the proceedings, pag may na-uncover, parami ang nai-invite. Oh. Tama po? Yes, pero i-distinguish natin na kasi meron tayong tinatawag na yung public hearing. Opo. Yung public hearing is more directed ito doon sa mga bills. Okay. So po. hindi ito yung Senate investigation Opo. in aid of legislation. Kasi itong Senate investigation na ito is more of an oversight. So ito yung tipong meron ng issue dito. May issue na dapat i-address. Kaya yun ang inaano nitong investigation. So dito sa Senate investigation, kailangan silang umattend. Pero invitation pa yun. Invitation lang Pero yun. medyo Kasi parang mandatory. ano lang, invitation na dapat kang umattend. Okay, get Pag it. hindi ka umattend, papadala ka ngayon ng subpoena. Sabina na. May konti akong elaboration sa sinabi ni Joey. Kasi I appeared before the Senate. One is the Committee on Constitutional Reforms. Nandun si Joey noon at the time. And Committee on Constitutional Amendments. At the time, yung chair natin, si Miriam Defensor Santiago. I was with Cecilia Munoz Palma, being the president of the CONCON. And next appearance sa committee on the same committee na ang chairman ay si Angara, Sani Angara, on constitutional amendments. So yun sinasabi ni Joey, public hearings to gather information for guidance, whether laws are being implemented or laws have to be passed. Iba yung investigation na kinakandak. So I guess isa sa mga hindi naman confusion pero siguro hindi knowledgeable yung public is itong distinction na to. Kasi ang mas nakikita natin is the Senate investigations and not the public hearings, 'di ba? So
Attorney, yung dito sa Senate investigation, kung ako, maimbita ako as a resource person, ano ba ang rights ko? Kasi dito, 'di ba, minsan dito natin nakikita, dito nagsisimula yung drama eh. Pag tinanong ka as a resource person, ayaw mong sumagot, pero mukhang may tinatago ka, sabihin na ng senador, do you want us to cite you in contempt? May threat. 'Di ba? May- So ano may ba ang konting rights nitong resource persons na to? Siyempre, meron tayong mga constitutional rights. Apo. Yan, ano. Unang-una dyan is yung meron tayong due process, tapos meron tayong yung you cannot be compelled to be a witness Against yourself. So ito yung right against self-incrimination. Opo. Tsaka yung pinaka-basic is yung kailangan yung mga resource person should be respected. So Yes. pero very broad kasi yung term na to be respected, ano. It is up to the syempre aggrieved party to bring the matter sa courts para ma-determine yon. Lahat naman. So ibig sabihin yung aggrieved party kung they feel na kailangan nilang i-protect yung sarili nila, meron naman silang recourse to go to The court courts. para ma-address yung concern na yon. Pero during the hearing, syempre meron silang right magkaroon ng counsel, Yes. di ba? Pero yung mga lawyers doon Speak. cannot engage doon sa debate. Yung Ano? parang mag-o-object sila or mag-ano. Yes. Hindi katulad sa court na objection, Your Honor. Yes, yung yes, mga Kaya ganon, nakikita ko diba? binubulungan lang po nila So yung yun, mga ano lang is parang advice lang yung Oo. kanilang rights. Opo. Okay. Siguro dagdag ko sa sinabi ni Joey, yan po yung nasa saligang batas natin. The rights of persons appearing or testifying shall be respected. So nabanggit ni Joey about the right to counsel, to due process of law, and right against self-incrimination. Ito po yung mga rights. Three main rights na... Sir, may tanong ako sa inyo. Kasi nakita ko sa TV, napagalitan ni Senator Laila si Curly Discaya kasi ang sinasabi niya, I invoke my rights. Sufficient na po ba yun? To say that? ano pa bang right yung dapat mong invoke? You should be Hindi, specific. syempre, Ano po kailangan ba? i-specify mo. Specify, no? Yun yung Kung ano problema yan. doon. Kailangan mo i-specify. Kung ano yon. Kasi, syempre, the committee will have to determine kung na-violate ba yung right na mo, yun. hindi. So, kung hindi mo i-specify, hindi nila malalaman kung ano yun. Siguro maganda example yung Balag versus Senate. I remember that. I remember that. Yes, sir. Isa pong estudyante sa UST noon, no? So may namatay sa hazing. So they have to appear before the Senate committee. Si Grace po at the time ang the chair. So nagtatanong siya, very consistent yung testigo si Balag na invoking his right against self-incrimination. So sa tingin ng mga senators, contemptuous na. Kasi very insistent pa rin siya. So pinakulong siya ng Senado. Sir, ang tanong ko is, 'di ba may distinction nga tayo na itong Senate investigation is done in aid of legislation, Oo. 'di ba? Hindi ito yung same case na fina-file natin sa court. Yes. It's a very different proceeding, meaning you can ask or the senators can actually ask leading questions para makuha nila yung answers. And then these resource persons may or may not answer. Can their answers be used against them pag nagkaroon na ng filing of proper cases in court doon during the Senate investigation? Okay. Yeah, Joey. yeah. Yes, nagagamit yan yung mga findings of facts doon, tsaka yun sa mga testimony nila. Kaya nga, madalas sa amin is kumukuha sila ng mga transcript ng hearing, yung stenographic notes. So, ginagamit yan during court proceedings. Pero just like may transcription siya, can someone move? Kasi sa court, pwede kang mag-move na ipa-strike out yung testimony or yung statement eh. Pwede rin po bang gawin yun sa Senate investigations? Yes, meron din gano'n na. So sir, tama po no. I think what the people don't understand is
in aid of legislation siya, but we can use this for purposes of prosecution later on. So yung kulong na hinahabol ng mga tao, kasi automatically yung habol na kulong, wala bang kinukulong dyan. Ang kulong po ay sa dulo pa. Sa dulo pa. So ito ay parang fact-finding pa lang to information Siguro magandang gathering. example dyan ay yung Farmally case. Yes po. Ang imbestiga ay Senate Blue Ribbon Committee. At that time, ang chair si Gordon. So yung findings, pinadala sa ombudsman. So ang ombudsman nag-file ng case. Yung sinasabi ni Joey na ang proseso, more of investigation. But yung prosecution, ipapasa na yan sa ombudsman or DOJ. So Farmally is one classic example. I think kasi nga, we have to remember and we go back to Senate investigations are done in aid of legislation. I guess my next question is, if it is in aid of legislation, kaninong responsibilidad kung meron man na sabihin sa publiko ano yung mga legislation na inamend? Ano yung mga legislation na ginawa? Kunyari yung inimbestigahan yung kay Hayden ko. Anong mga batas ang nagawa because of that investigation? Kaninong responsibility dapat siya? Kasi yun yung follow-through na hinahanap ng mga tao. So what do you think? Sa akin ba yan? Okay. So I think the committee should announce, the Senate Blue Ribbon Committee, right to access to public information, right to know. Dapat malaman po natin ano bang resulta para walang guesswork o speculation na may nangyari. I think, to me, may obligation ang Senado, especially the committee concerned, to make that pronouncement. Actually naman, nagkakaroon talaga ng publication kung merong batas na lumalabas. Pinapublish yan. Sa Senate website, nandiyan yan. So, kung ano man ang result nito, nabibigay sa public. Yung regular publication po ba yun na yung parang sa newspaper of general Yes, pati circulation? doon sa website namin, meron din. Sir, out of curiosity, ano na po yung mga mga batas na naipasa as a result of increase in aid of legislation? Example lang po. Naku, hindi ko na ma-recall yan. Baka yung example yung automation law. Our batch implemented the first automated elections. Fruit of public hearings po yun. The law on automation. Isang magandang halimbawa po yan. And other anti-graft laws. Republic Act 6173, Code of Ethical Conduct for Public Officials. Time ni Senate President Salonga. Fruit of consultations and public hearings. Ano? Yung Hayden, yung anti-voyeurism, di ba? Video voyeurism. Oo. Ganyan, no? Ganyan. Correct. Oo. Siguro kasi, I do acknowledge naman na pinapublish siya sa Senate. Pero siguro ang hinahanap ko lang, personally, no, if during prime time, kuyari, Senate Blue Ribbon Committee, di ba, sobrang media coverage dyan. No? Pero yung after niya, kung may nakulong na, minsan down the line, matagal pa bago may makulong, di ba? So, i-report yan ng media. Pero yung media, hindi rin naman nire-report kung ano ba yung mga batas. Or they do not sometimes report on what laws are passed as a result of these Senate investigations. And I'm guessing, no, it's not just the Senate's responsibility, which you are doing by publishing it. It should also be the media. Kasi yung media yung nagpa-publicize nung mga investigation. Sila nga yung gumagawa ng primetime telenovela dito, di ba? Parang it's not as grandiose as the start, di ba? So, parang kailangan, kasi that responsibility, malaki yung effect nun sa mga tao. Yung tingin ng tao, yes. Kumbaga, sabihin natin, okay, wala pang nakukulong, pero may mga batas nang napasa. No? Pwede nating sabihin na, okay, at least meron ng mga batas na napasa to counter corruption. Or, kunyari ito, I'm hearing, no, na because of the Senate investigation on flood control, zero budget lahat ng flood control during the budget hearing. So magkakaroon ng ganong discussions itong budget season, which is in the next 2 months. So yung mga ganon, no, na dapat nasa forefront din na as a direct result of any Senate investigations being done. Parang din yung pare, yung if hindi man siya mangyari na may bagong ang batas,
mas properly publicized din yung filing ng cases after the investigation that happened, and so that the people would know that the investigation was fruitful in that aspect. But I Parang guess I ganun. agree also with JP. I think that's on the media na eh. Kasi minsan pag nawala yung pagiging sensational ng issue, Yeah. bumibitaw na rin ng coverage. Hindi alam na talagang nag-follow Meron. through to, nag-proceed to talaga. Diba? Totoo. Which, sometimes I don't blame them kasi talagang tumatagal nga Siguro ang naman. papel, hindi lang media, public din. Yes. So yung public, yung kanilang interest should be continuing, no? Pag nawalang interest ng public, mawala yung interest ng media, no? So I think tripartite role, public, media, and of course the Senate. Yes. Kasi on the part of the Senate naman, meron kami live stream lahat ito eh. Yes So po. aside from yung ordinary, yung media outlets natin, nila live stream ng Senate yan. Tapos meron din kaming publication sa aming Senate website. Nandiyan dyan lahat yan. And meron yan yung accomplishment report. So every year, nagkakaroon ng Senate accomplishment report. Lahat ng batas, pinapublish din namin yan. So, kumbaga as far as the Senate is concerned, we have already performed Accomplished na. yung Yes. dapat naming ipagbigay alam sa publiko kung Actually, ano itong mga batas na to. Opo, Attorney Joey, pag nagre-research din po kasi kami sa office din, pumupunta rin kami sa Senate website. But kahit Senate bills available sa sa Senate website. So it's just a matter of one pursuing the research di ba po? So yun po. Siguro Well, papasok hindi din lang dyan bills, Joey. pati yung mga Republic Acts Opo, na opo. nandoon. I think papasok din dyan ang papel ng academe. Yes No, po. hindi lang public, hindi lang Senate or media. In my case, before I start my classes, may tanong ba kayo sa ongoing investigation na ito? Ganda. Tungkol sa impeachment, may tanong ba kayo? So, may engagement ang professor sa estudyante on current events. I think this should be part of the role of a teacher. Correct. I agree. Attorney Joey, balik tayo sa Senate investigation. I think isa to sa mga questions din ng public, no? Pag sinight ka in contempt at nakulong ka, ano ba ibig sabihin nun? In a very layman's term. Okay, so dapat natin i-distinguish yan, yung contempt sa Senate at saka yung contempt of courts. Opo. Kasi yung contempt in the Senate, yung legislative contempt na tinatawag natin, coercive lang siya. Hindi siya yung punitive na penalty. Kasi yung sa court, penalty yun may pagkakakulong talaga yun may Dito, coercive, in a way na magte-testify ka falsely, di ba? Something like that na So parang i-coerce ka na magsabi ka ng totoo. Pero yung pagsasabi ng totoo, syempre, nagiging relative yan Di ba? Parang sasabihin ng witness, nagsasabi nga ako ng totoo. Pero sinasabi ni Senador, hindi ka nagsasabi ng totoo. Di ba? So may kanya-kanyang truth sila. Yes. So, ang bottom line niyan is, kailangan talagang i-trash out yan, yung issue na yan, sa court. Kumbaga, yung aggrieved party now will have to bring that to court. Kasi para ma-trash out kung ano ba yung extent noong contemptuous act na yun. Bilang dagdag dan sa sinabi ni Joey, yung contempt na hindi naman punitive, kumbaga, it stops after the cessation of the Congress. Okay. So, dapat i-release na yung person concerned. Unlike sa husgada, pag contempt, punitive yun. Talagang pwede kang sentensyahan, fine or imprisonment or both. Hindi, madagdag ko lang dyan, Commissioner. Yung nabanggit nyo yung Balag case. Kasi previously, before that case, parang indefinite yung Duration ng contempt. Yes. contempt. So doon sa Balag case, na-determine doon na pag natapos na yung na-terminate na yung committee hearing. na yun, hearing, is doon na natatapos dapat. So ano yung instances na yun? Yun yung kapag na-approve na or na-disapprove yung committee report ng majority. Okay. Apo. Or the second instance is kung nag-adjourn sine die. Ibig sabihin yung Congress nag-adjourn na siya, yung 'di ba meron tayong tinatawag na adjournment ng Congress sine die na
for 3 years ang bawat isang Congress. So, yung Congress will come whichever comes first. Parang bumalik ako sa bar review. Parang naalala Maganda ko yung yan. sinabi ni Joey na it stops, no? Pag sinidye, okay na tapos ang sesyon. Because sa ating batas, sinasabi na Senate is a continuing body. Opo. Ibig yun, tuloy-tuloy. Hindi naman po. Yun po ang dalawang exception. Pero yun nga po no, bilang coercive siya sa legislative part ng government parang kung naniniwala yung senador na hindi ka nagsasabi ng totoo, lagi kanyang iko-contempt, it could be possible. Yes, No? syempre gano'n ang doon, di ba? Pero yun na nga, you have to bring that to court para ma-trash out. Kung tama ba yung factual finding na contemptuous act ba yung nagawa mo. Sir, ako may tanong Example ako. Ay, sige siguro po. yung Balag case. Umakyat po sa Supreme Court yan questioning yung contempt power Pero ng the whole Senado. time he was there na ano siya, incarcerated siya sa after, di ba? kaya lang, nung matapos yung committee hearing and nagsinidye, pwede na siyang Nakalabas na i-release. siya. Pero pwede mo iakyat sa Supreme Court. Kaya may Balag versus Senate. At kaya siya naging part ng coverage ng bar natin. Kaya natatandaan ko siya. Ano remedy? Habeas corpus. Sir, ganito, I think para sa mga listeners Yes. natin na hindi naman maalam masyado sa batas. Sir, kasi di ba ang daming sumisikat Yes, sa mga Senate investigation. Sir, ano yung mga dapat tingnan sa proceedings to know na nakukuha nga nila yung dapat nilang makuha sa mga resource persons na mga iniimbita nila? Well, syempre yung public should be made aware yung procedure Opo. para at least alam nila kung tama ba yung yung ginagawa ng committee. Pero kasi talagang may leeway naman talaga during the committee hearing dun sa process. Kaya talagang kailangan na natin bantayan kung ano ang dapat yung kung paano yung proseso ng Kaya nakalagay sa ating investigation. saligang batas, Section 21, Article 6, the Senate or the House can adopt rules of procedure. So, ibig sabihin, and has to be publicized. Opo. Pag lumihis na dyan, the witness or anyone can question. It's beyond the rules. May may tanong ako. Kanina comsh. Parang bish. Parang bish. Hindi, ang tanong ko is, habang nangyayari kasi itong Blue Ribbon Committee, meron din nangyayaring hearing sa Congress. Anong difference nun? Opo, yung sa Quad. Okay. Quadcom or Ganyan. kung ano man. Quadcom, because separate body ang House. Opo. So, yan po yung kanilang authority rin. Mayroong independent commission na na-create. So, parallel. But all their findings ng Blue Ribbon pwede ipahiram sa ICI, O dahil nga sa husgado, yung nakalap nila. As in the case of the present Senate Blue Ribbon, yung initial findings nila, yun over sa ICI. Okay. But they can conduct. Ito medyo... Basta tandaan lang natin kasi bicameral tayo. Opo. So meron Senate, may House. Opo. So kung ano yung process sa Senate, yun din ang process Yun sa din, House. So Okay. kaya kung may committees tayo sa Senate, may committees din sa House of Representatives. So pwedeng yan, At the same parallel. time, at the parallel same time. investigations. Yes. Ito, Commissioner Rene. Kasi di ba may dalawang investigation nga. May dalawang investigation. Now, the Senate can investigate Yes. members of the Congress. Now, there's a struggle. Nakikita naman natin yun in public, no? Okay, Nagkakaroon ng struggle currently. How do you now reconcile that? Paano kung ang subject ng investigation mo ay nasa kabilang house? Di ho ba si Speaker Romualdez, humarap siya. May mga ilang mga lawmakers humarap na rin. They never questioned it. Kasi may karapatan ng House, may karapatan ng Senate to conduct separate investigations. So I don't think it is a There should be. constitutional There shouldn't be any Oo. parang barriers, no? Walang barrier. Walang barrier. Oo. Okay. Wala lang. Interested lang ako. Kasi nanonood ako nung yun kasi nasa Nagulat niya ako, mainstream ang dami media. mong alam Parang sa US din, Work from home May House, may Senate. So nagkakandak ng investigation ng House. Although hindi Blue Ribbon.
mga different committees or oversight committees. Sa Senate, mayroon din. So, parallel. Parang gano'n lang po siguro, kung ako ay regular na tao, medyo nakakalito siya. Nakakalito. Yun lang Papaliwanag po. Pero natin. we're just saying that both houses, yung magkabilang parte ng ating kongreso ay kayang imbestigahan yung parehong bagay. But Alvin, there was a time na ang investigasyon iisa lang. Opo. Sa 1973 Constitution, National Assembly, Opo, hindi opo, bicameral. Opo. Isa lang yun. Isang body. So walang problema. Pag bicameral, talagang two bodies. Ang word is sovereign legislative authority can conduct each investigation. Sir, ako may tanong. I think maybe for you more, Rene. Na kasi, di ba, sabi ko nga kanina, ang daming sumisikat sa coverage na ito. And to a certain extent, medyo nagiging parang show na siya. Di ba? May paraan ba na medyo matame yung pagiging show, pagiging teleserye ng mga pangyayari. Kasi minsan it's not in the content but it's in how they conduct the proceedings na eh. Well, kung sa tingin mo may violation of your rights, kasi may shaming na. Yeah. In the US, yung shaming bawal sa committee hearings. Ang shaming eh. So sa atin, of course, it happens yung shaming. So, kung sa tingin mo your rights have been violated, marino sa Constitution, rights should be respected eh. Opo. Pwede mong dalhin sa husgado at the question mo. Oh. So sir, parang dun din talaga lumalabas yung checks and balances talaga. That's correct. So if there's anything in excess of authority that's happening in the yes. Senate, the courts really is parang dun talaga yung final Actually, the source tribunal. of this investigation ng Senado or ng House is the separation of powers. Opo. Oversight function of the lawmaking body. Pero sir, di ba sabi niyo courts, may any participation po ba ang executive branch dun sa checks and balances na nangyayari sa mga Senate proceedings? Kasi sa jurisprudence dyan, kahit sa Senate, pwedeng titingnan din eh. Kung may overreach ang executive eh. Kung may violation ang laws. Example na lang, yung COMELEC ba, did it perform its work? So pwedeng patawagin yung COMELEC. Yung COMELEC, all the Constitutional Commission, kumbaga, kahit pa paano, appointed by the President yan. Opo. And although confirmed by the CA. So may papel din ang investigation kahit ang executive. Di ba? May mga Sineri versus Senate. Executive yon. So, Ermita versus Senate, etc., etc. Part of the executive, especially ang purpose ng investigation is to gather more information. Sabi ni Chief Justice Earl Warren, it has a wide latitude to gather information. So it can do so, pwede. Sir, what do you think? I think this is for the both of you, ha? How do you think kami as lawyers, our beshies, law students, and siguro those without any legal background, how should they treat Senate investigations? I think with interest. May survey po tayo during the impeachment of Joseph Estrada. Because of these impeachment proceedings, dumami ang estudyante sa law schools. Yan po ay public record. So ibig sabihin, it catches public interest eh. And how should we treat it as a law student? I think we should be, kumbaga, interesado. Makialam sa mga nangyayari. After all, law schools are not separated from the public. Correct. Not confined ang ating pag-aaral sa academe but outside of the law schools. Actually, sir, maganda po yung sinabi niyo. Kasi ako, medyo tiring na po siya sa akin. Na because, meron siyang parang process lately na meron tayong malaking anomalya and then it would die down and then another anomaly. Pero it's still corruption eh. Parang ganun yung nangyayari. So tama po na we should keep ourselves interested doon sa bagay na yun because doon na tayo makakapag-demand ng accountability. Di ba sabi ni Randy David sa isang article, do not forget. Yes. Kasi forgetting can be a reason for anomalies to be repeated. Opo, Yeah. tama po. Tama So, avoid forgetting, pag-usapan palagi, buhayin ang mga issue ito. Tama po. Kayo pa, Attorney Joey. Well, actually, hindi naman nagkulang yung investigation ng Senate investigation para ipaabot sa public kung ano yung nangyayari. That's why very transparent ang Senate na pinapakita kung ano yung nangyayari.
through live streaming, yun na, nabanggit natin sa media. Kaya lang syempre, nagiging Yun sensationalized nga po kasi. eh. Yun nga, di yes. ba? Feeling ko yun po yung nakakapagod. Pero totoo yun, pero hindi kasi natin maiiwasan pag nandiyan dyan na talagang nagkakaroon na ng debate and everything. Hindi na natin maiiwasan yung mga ganung bagay. Opo. So, but the important thing is at least very transparent lahat, nakikita, nandiyan dyan, hindi tinatago. Pangalawa, aside from yung transparent yung mga ano natin, is checks and balances kasi siya para nababantayan kung ano yung ginagawa ng executive. Kung tinutupad ba nila yung batas or nagva-violate ba sila doon sa against the law, yung batas bina-violate nila. So, at least dito nakikita. Proseso kasi siya talaga. Kaya wag nating kalimutan na kung proseso siya, dapat bantayan natin. Kasi yung kapangyarihan nanggagaling pa rin sa tao di ba? So mas maganda nga na nakikita talaga at nagiging interesado yung mga tao dito sa bagay na ito. That's why, para Alvin, you have to Kailangan thank the kalampagin Senate. talaga. You have to thank the Senate for live streaming, for Yes. being transparent. That's why yung ICE, no? Gusto gumagawa ng rules on how to make the hearings public to be transparent. Because it's a public demand involving a public Ang galing interest. Ang ganda nung sinabi nyo na after the impeachment of Yeah, oo. hearings, dumami yung law That's students. correct. Totoo po yan. Baka next year po dumami rin yung engineering students. Hindi Contractor match. Well, hindi Ang lang galing ng engineering. pasok mo. Marami naging Kahit na mga law schools din, no? Many will patronize Rex Bookstore. Yeah. Gusto natin yun. Siyempre. Para sa lifelong learning yan. Ayun, di ba? Yung libro ni Attorney Joey, Joey. can help, di ba? May sa akin, it's good that these are being live streamed. Both public hearings and Senate investigation. At yun nga, I agree na interest, malaking bagay na may interest yung public. Pero dadalhin ko further. It's not just being interested on the corruption issues. We know that very polarizing yung last two elections Yes. natin. These investigations and public hearings, dito na rin makikita kung sino yung mga binoto natin. No? Sino yung mga nasa posisyon at ano yung ginagawa nila. No? You may or you may not agree with them, but this is an opportunity for you to evaluate if you voted properly. And if you will still vote for them the next elections, that is also parang audition nila yan sa inyo. Diyan nyo nakikita kung Parang meron ba voters talaga. education. Yes. rin. Yes, doon nyo na nakikita kung may ginagawa sila talaga, kung ano yung ambag nila, and makikita mo if it's really just something na grandstanding ba para sa iyo, or is it something na talagang yan yung ina-advocate mo. So the public, it's the public's chance to see them in action in their line of work, and it's not just yun, kung ano lang yung mga pinapublish nilang bill, kasi yan readily available yan dito makikita mo how they work. That's why during the impeachment of Joseph Estrada, may ilang senador nag-crash program on law and evidence. I'll not mention the names, pero nag-crash program sila. Pwede po bang pakibulong mamaya? Pwede, Curious lang pwede. po talaga. Nang mic. Pwede. So, very educational po ito for the senators and for the public, especially voters' education. Yes. Actually, sir, generally public empowerment siya, because Yeah. even if you're not a voter, if you're a child who cares na dun sa pwedeng maging future mo, ganyan, you can tell your parents about this and that, then magkaroon ng healthy discussion within the family so that the voters dun sa family, pwede silang, 'di ba, magkaroon ng educated. Mga people's empowerment Yes, yes. plus voters' education. Opo, Ang galing mo, opo. Elvin. Kaya nga, di ba? Okay. Every election cycle, meron tayong kandidatong laging nakakalimutan Meron lagi si Wisely. Di ba? Every time na may election, Galing nun, sir. sinasabihan tayo, vote wisely. Opo. Pero nakakalimutan natin si Wisely. Oo, Tsaka Kaya yun, ngayon, ganito nakikita natin. Every now and then, meron tayong mga issues na Opo, sa yun nga loob po niya. talaga yun. Kasi hindi naman tayo nagtatalaga ng hari o reyna Nagtatalaga tayo ng servants of the people di ba? So, kailangan talagang bumoto ng wise. Kaya nga, Alvin, itong ginagawa nyo is Opo. actually voters' education and people's empowerment. Thank you po. This is, kumbaga, a classroom in action.
involving the public. Na-pressure ako. Kaya lang, Na-pressure ako. pagpapalit na ako ng ugali. Pero, Noel na lang Thank you po, po, Mr. Noel. President. pero alam mo, I actually agree. I mean, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Kaya gusto ko yung mga episodes na ganito, na lalo na dun sa mga beshies natin, na wala naman legal background. Opo. Kasi, buti nga po kayo, sir, di kayo nagbabasa sa Facebook. Kasi minsan ako nauumay ako sa Facebook sa mga comment ng mga tao na humihingi ng imposible galing sa mga Senate proceedings na ito. Kasi sa Senado na lang ang dami ng doon issue. Yes. Yun na nga Oo. po. Oo, na parang, sometimes, kailangan din natin maintindihan yung konteksto kung bakit ginagawa itong mga bagay na ito at kung ano yung mga idea, yung mga magiging resulta nito bago tayo umabot dun sa kulong. Kasi ang daming mga nagiging misconceptions tungkol sa itong mga nangyayaring ito sa Senado di ba? Sir, may last words ba kayo para sa mga listeners natin For right further now? voter empowerment and Yes. people Last words education. naman. Baka Sabi may ko, next last episode. Sabi ko, last 5 minutes na daw Well, para sa akin po, tama po yung sinabi ng ating makasama rito, ng ating Beshies. Barbishes, from Comish. Yes. Kausapin niyo po ang Dito ating tayo. mga From Barbeshies. Comish daw po. So magmasid, Yeah. makialam, alamin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran at lipunan. Keep the interest alive. Our future is at stake. Yeah. Ganda po. Kayo Attorney po, Joey? Attorney Joey. I agree. I agree, Mr. Chair. I agree, Mr. Chair. Hindi, yun lang, syempre we should be aware, aware and be engaged para hindi nakakalimutan kung ano yung dapat nating, yung mga ating mga nahalal na opisyales, ginagawa yung dapat gawin. Okay. Thank you, sir. Thank you. Naku, kami po ang nagpapasalamat sa inyo, sir, dahil pinaunlakan nyo itong... We are deeply honored. Kayo at Rex ang nag-imbita. How can we refuse? Yes, thank you po, thank you po. Kayo, Beshies, may gusto kayo sabihin, it's your time to shine. Hindi ako siguro nasabi naman na natin lahat, no. Siguro for our general public, at the same time those who want to enter law and our barbeshies, kung manonood lang din kayo ng mga gantong investigations and public hearings, it's better to watch with knowledge, no? At saan nyo makukuha yun? Sa book ni Attorney Joey. Yes. No? Basahin nyo yung book niya. Sino nag-publish ng book? Rex Education. Education, syempre. So, and at the same time, hindi lang basta manood kayo tapos makikisama pa kayo dun sa pagkadrama niya. Tapos dramatic din kayo, mag-react kayo ng kung ano-ano. It's okay to be interested, but at the same time, be part of that group na advocates for accountability and yung responsibility natin, not just as lawyers or law students, as voters as well and citizens. No? So yun lang. And thank you, sir, for giving us this opportunity. Besh? Ako, meron sinabi si Commissioner Christian Monsod na dapat ma-realize ng tao na the way the government works is from the ground up, not from the up below. So if you want change, you work within your community and then you build on that community and then stay informed and then stay interested so that you can properly put the people you really like or you want to lead doon sa mga tamang posisyon. So right now, very enlightening sa akin yung sinabi ni Sir na you keep yourself interested no matter. And yung sinabi rin ni Attorney Joey na hindi na natin maiwasan yung drama. Pero you put the drama aside, it's there. Diba? It's there to keep you informed, it's there to keep you educated. And in that way, mas makikialam ka nang may alam. So, may ilalagay mo yung tamang leader sa tamang posisyon. So, yan. At ayan, nagtatapos na naman po ang isang napakagandang episode ng Barbeshies. This is Link. Ako si JP. At ito na naman si Noel. Kasama namin si Commissioner Rene Sarmiento and then si Attorney Jose Garcia Tafor. Thank you, Ako naman Beshies. si Rene. Ay, wait lang. Oo nga pala. Socials namin, tsaka Rex Education. Paki-look back na lang. Pwede nyo i-rewind yung mga bagay-bagay. So, yan. Thank you, Rex. Thank you, sir. Thank you, sir. Maraming salamat Thank you po. also Yes. for inviting Bye, me. Beshies. Until next Bye, episode. Beshies. Bye.